Good afternoon mga kamamaw. Medyo makalimlim yung araw na to. Yan. Yung basura natin na hindi pa kinukuha. Nakaraang hindi mo nilabas, kinuha yung mga basurang nasa labas. Ngayon, ilang araw nang nilabas mo yung ano, doon sa date na binigay nila, hanggang ngayon hindi pa dinadaanan. So ngayon mga kamamaw, labas mo na si kamamaw at yung mga titingnan tayo. Actually, daan muna tayo kay Ella Alionar. Kukunin ko yung yung paggawa kong sticker Kasi dun sa box ng sasakyan natin, may parang board dun sa may harapan yung pinaka anong hangin. Para hindi pa pumipito yung Yun yung nun Yun yung purpose ng bakit may board na ganun sa may harapan ng mismong box dun sa taas. Kasi pag yung pag yung tumatakbo ka, syempre malakas yung hangin, di ba? So yung kung walang ganon, pipito yung bubong mo sa may taas. Na experience ko yun Talagang tutunog yung hangin. Tutunog siya kung wala siyang board. Ito, pakita ko sa inyo. Babala kasi ako, lagyan ko ng yan, ayun yung board na yon. Kung wala yan at nakakabit yung box na yan, pipito yan, parang sumisip. Kaya nilagyan yan yung purpose niyan. Tapos na ito, sa rin naman yan, sa hangin din yan. Kagandahan nito, kaya may ganito yan. Pag nasa long drive ka at malakas ang hangin, kumbaga kung marami mang gamo-gamo, hindi siya dedirekta sa salamin mo, itutulak niya mas pataas. Kaya makikita nyo hindi dumihin ang sakyan mo pag may ganun. May mga purpose yan bakit nilalagay yan, hindi lang para mukhang pan-design. Yun yung mga nun. Kaya meron tayong maganda na rin nalagyan at may nakalagay na talaga na ganun. Kahit yung napansin, minsan hindi ko nakitang puro ng gamo-gamo yung usually dapat yan, puro gamo-gamo yan. Lalo nung nakaraan nagpunta tayo sa Pike Lake. Punta tayo kay Ella Alionar kasi nagpagawa ako ng kamamaw na sticker. Diba lagi tayo nagpapagawa ng sticker doon. Daan tayo ngayon doon, tapos punta na rin tayo sa Pet Value. May titingnan kasi ako. Yung pinagawa ko kay Ella, yan yan ang kamamaw. Sana makabit ko ng maayos. At kung hindi, uulit tayo. Mga kamamaw, kabit ko na lang pag medyo maganda talaga yung panahon na yun. Kamamaw. Yan, sulit talaga natin na sa'yo. Kailangan lang sobrang maayos talaga din pagkakabit. Dahil pag nagkamali ako ng kabit, hindi ko na matatanggal ulit. So, linisin ko ng maayos tong sa taas. Yung size niya, saktong-sakto dyan sa natin para maangas, para every time to drive ka makikita ng mga tao, oy si kamamaw, yun mga kamamaw, sulit. Ayan, na rin pala, shoutout na rin pala kay Ella Alionar. Ito yung Facebook page niya. Pakivisit na lang kung may mga gustong magpa-personalize ng kahit like t-shirt, nagpiprint siya ng t-shirt sa mga sombrero, nag-embroid siya ng mga logo, mga something na ganon. Lahat ng pwede nyong gawin, like for example for business purposes, yung mga shirt, yung anything na pwede nyong parang maging tag dito, or any kind na pwede nyong gawing business na pwede nyong ibenta. Like for example ako ito sa yung kamamaw cup ko. Kung gusto nyo magpagawa ng maraming sombrero ng kamamaw katulad ko, kung magbebenta ako, ay lapit lang kayo kay Ella Alionar. Ayan, message na lang siya directly sa kanyang Facebook page. Maraming salamat. Pet Value na tayo mga kamamaw. Dito na ako nagpunta sa kasi dito naman talaga tayo madalas bibili ng gamit. Tara, pasok tayo. Ayan, dito na tayo sa loob. Check na ako ng mga size. Kasi yung binigay na size kahapon, honestly mga kamamaw, sabihin ko na nga, may tumawag kasi sa akin nakaraang araw na si Arthur from Quebec. So nakita niya si Chopper mga kamamaw. O alam niyo na, nakita niya si Chopper, tapos
Sabi niya, si Chopper ay fit for his family. Kasi meron siyang dalawang anak. May dalawa siyang anak tapos gusto magkaroon ng aso. So ngayon magtitingin tayo ng kulungan na pwede sa alaga natin. Yeah, actually I'm just yeah, it's okay. I just put it on my vlog. I the YouTube channel. Oh, this one is 39. Ito tingnan natin. This one is 39, 26, 25. Ito sigurado malakas si Chopper dito. Asakto dito si Chop Chop. Ito medyo maliit to kung titingnan natin. Ang size niya is 35, 23.5. Oh, yung height 26. Oh, pwede na to. Kasi na to si Chopper dito kasi sinukot ko si Chopper kahapon eh. Ay, hindi 26, masyadong maliit si Chopper ata sa 26. Parang 30s ang kailangan natin. Oh, ito ang mas advisable kay Chopper or pwede rin to. Alin sa dalawa. Yan. So, kukunin na si Chopper sa atin. In-endorse ko na lahat ng mga ano ba yung mga ginagawa ni Chopper, ano ba yung mga gusto ni Chopper. Nagkausap na kami, talagang willing na willing siya. Mga kamamaw, hindi mo masasabing hindi siya willing dahil balak niya talagang nag-ano na nga siya ng ticket eh. Nag-book na siya ng ticket. Nagbo-book na siya ng ticket ngayon at balak niya pipick upin niya si Chopper dito sa Saskatoon. Mag-stay siya ng 2 gabi tsaka siya babalik sa Quebec kasi gusto niya makabanding muna si Chopper ng ilang araw. Kasi nga sabi ko 11 months na. Medyo syempre din ay natin masasabi na mabait naman si Chopper eh. Kumbaga gusto ko lang maging komportable si Chopper pag nasa kanya na siya. At least in 2 days siguro kahit paano medyo na si Chopper na ito na yung bago kong daddy ko yun. So shoutout sa iyo Arthur. Yan, so ito 199, 169. So mas maganda na to. Sure na to ako dito sa sa 199 na to. Ito na lang yung kukunin natin. 36, 26, 29. So ayan, pipicturean ko siya, i-send ko ngayon kay Arthur mga kamamaw. So balikan ko na lang to sa mga susunod na araw. Hintayin ko muna yung dito, yung sagot niya after ko binigay itong size ng crates. So ayan, ko na. Kaya tawagan ko si Arthur kaso di pa nasagot eh. So ayun mga kamamaw, dapat di ko pa talaga sasabihin eh. Kaso nga lang eh, baka magtaka kayo, bakit ba't kayo nagtitingin ng kulungan si kamamaw? Ay sinabi ko na. Napanood lang daw niya tayo sa YouTube channel. Tapos nakita daw niya kung paano daw natin alagaan yung mga aso natin, kung paano natin mahalin. Ay parang natuwa siya na parang ito magpipit sa family ko kasi yung mga anak niya is mahilig talaga sa aso. Dahil may kapitbahay daw sila, may American Stafford Terrier. Nakikita daw niya yung mga anak ng kapitbahay niya na parang kasama niya mag-walk yung mga aso, ganun. Sabi ko si Chopper okay naman kasi makulit lang si Chopper, pero syempre sabi ko sa kanya, sinabi ko na rin lahat ng mga bagay na iwas mo na niya, pero balak naman niya, sabi ko sa kanya pag sa tao ka ako 100% sure okay si Chopper. Medyo nag-aano lang siya ng konti sa aso dahil hindi naman siya na socialize talaga na laging itinatabi sa mga aso. Di katulad ni Hanabi dati nung papi sa Hanabi talagang mas na-socialize ko siya kasi kay Chopper eh. Si Hanabi madalas na ilalabas ko dati talaga eh. So ngayon, sabi ko sa kanya iwas mo ng konti tapos parang matyagan mo rin kasi mabait naman ng American Bully, hindi naman yan basta-basta kumbaga ka ako eh. Bigyan mo lang time si Chopper pag nasa na kasi syempre maninibago yun, 11 months na nasanay siya nasa tabi ko. Makadadi pa naman yan si Chopper. Sabi ko eventually naman ako magkakasundo kayo at napakalambing ng asong yan. At mahilig talaga mga puti sa mga aso, ganun sila na talagang pag hinalikan sila talagang makikita mong buong mukha nung Canadian talaga. Pag hinalikan ng aso wala lang sa kanila, ganun sila ka-attach sa mga hayop mga kamamo. Kaya alam ko magkakasundo sila dahil si Chopper palalaro, mataas ang energy, sakto kung may kalaro siya mga bata ay mag-i-enjoy yan. Chopper di ko man nakitang gumalaw yan. Even sila legend hindi sila ganun sa tao na tamang, syempre sa una minsan pag
tataho lang ba minsan sa unang kita niya. Pero pag okay na, naamoy na niya, nalaman na nila o naamoy na ng maso na ay okay ako, safe tong mga tao sa paligid ko, relax na, hindi na nila papansinin. Ganun lang ang mga American Bully natin, talagang sobrang malalambing yan. Tsaka kahit ipasok mo yung kamay mo sa bibig nila, hindi magre-react yan. Ganun sila ka gentle. So alam ko mapupunta sa mabuting kamay yung alaga natin. Although sabihin natin talagang hindi pa nangyayari yung araw na nakakamiss. Sabi ko nga sa kanya, ito yung first time na nagbenta tayo ng tuta na 11 months na. Usual 4 months na ang pinakamatagal bago natin i-release yung mga puppy. Ngayon 11 months na si Chopper, sobrang attached na sa akin. Halos hindi ko na nga talaga siya nakapost talaga, mga kamamo, honestly. Hindi ko na siya pinopost talaga na ibebenta. Sabi ko kung sakaling may dumating lang, siguro iyon, biligay ng Panginoon, na pinagkalob ng Panginoon na si Chopper magiging maayos dito. Yun ang iniisip lagi namin ni Mrs. na mapaayos si Chopper, mapunta sa magandang bahay, yung mamahalin siya katulad ng pagmamahal namin, o kung masigit pa, mas maganda. Yun ang inaano namin. Kaya nakita ko naman dun sa tao na desidido siya, tsaka siya, parang willing siya talaga na siya na ang bahala kay Chopper. Talagang biruin mo, from Quebec pupunta pa siya dito para i-pick up yung aso. Magi-stay in pa siya ng 2 araw sa hotel para medyo maka-close niya si Chopper bago siya umuwi. Ganun siya ka-determinado, ka-desidido na makuha niya si Chopper. Kaya sabi ko, sige, ikaw na bahala. So ayun, nagtingin lang ako ng kulungan, kasi nga nung biligay niya kulungan kapon is parang 31 yung haba, 24 lang yung long. Pag sinukat ko si Chopper, nasa na siya, parang around 28 na siya, parang ganun. So hindi siya kakasya sa taas, sa tangkad, parang nakayuko si Chopper. So pipili natin doon yung pinakamalaki na, para at least komportable siya. At the same time, na yung tulugan din niya, pwede nang gawing kulungan niya yung tulugan niya. Kaya kung ilalabas mo si Chopper, ipapasya niya si Chopper sa labas, may long drive sila, may kulungan na rin si Chopper na magagamit. Ayun, hindi naman kasi pwede yung cage na ginagamit natin, na yung hindi naman pang pang shipping yun eh. Tapos kagandahan pa kasi, pag sinip si Chopper, kasama siya dun sa sa aeroplano, dalawa sila. Ikakargo lang si Chopper, pero nandun din siya sa flight na yung magkasama sila. Kaya nakakatuwa na mawala man sa atin si Chopper. Sabi ko sa kanila, mag-send lang sila ng video sa akin palagi, masaya na si Kamamaw. Alam mo naman na lagi natin kinakamusta yung mga anak natin gusto ko, nakikita ko sila lumalaki. Kaya nakakatawa pa rin naman yung mga bibili na ina-update nila ako palagi. Ang hindi ko lang talaga nakikita sa magkakapatid ngayon, at medyo hirap tayong maghanap ng kumuha ng video, yung si Mokang tsaka si Nami. Kung sino pa yung nasa Saskatoon, yun pa yung hindi ko makita. Tinatawagan ko, may busy siya kasi talagang busy sa trabaho siya, wala siyang time na parang papasyalin niya ako, kasi talagang busy sa trabaho, kasi may business kasi yun ganun ka busy yung may-ari. Pero so far naman, na last time na nakita ko si Nami, nasa maayos naman siya na kalagayan. Kala ko magkasama sila sa bahay, pero magkahiwalay pala. Yung si Mokang pala napunta dun sa kuya niya, pero feeling ko matangkad si Mokang kasi laki siguro na yun, baka kasi laki ni Heroin kasi laki ni Chopper. Kasi naging magkakasing tangkad si Chopper, si Diesel, parang feeling ko magkakasing laki yun. Yung maliliit sila Atlas, si Nami, si Hanabi ay maliliit na aso sila, mga 14 inches lang sila. So natutuwa rin naman ako kahit paano yung pagmamahal na binigay namin napalitan ng kaligayahan, at the same time mahal din sila ng mga bago nilang order. So ngayon, oras naman ng padala. Bala ko kasi mga kamamo, yung utol ko is parang gusto ko tulungan talaga yung utol ko, kasi kadalasan ng mga kamamo ko, sa mga hindi nakakaalam, si utol talaga tsaka yung sa family ko, talagang ako, suportado ako palagi dyan. So medyo nagtigil lang tayo ng konti dahil nga nung pandemic na dumating. Kahit si Kamamo nahirapan din sa buhay, ngayon balak ata niya mag-aral, nag-aaral siya ng requirements niya. Sabi ko, sige, tutulungan ko ito maganda ng requirements, mag-aaral siya sa CESDA. Ayun, para sakali man baka swertein mga kamamo, makarating siya dito sa Canada. Kahit paano naman may katulong na ako na suporta natin yung
mga magulang natin para kahit paano may mga pambili ng gamot. Tsaka syempre para din sa kapatid ko na magkaroon sila ng magandang kinabukasan din. Kasi kahit dun man lang sa part na yun matulungan ko yung kapatid ko, mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Ang laking bagay na ng mga kamamaw. So naglalakad na siya ng papel Napunta na siya kahapon Sana makompleto na niya yung requirements niya para makapag-enroll na siya. Ilang taon lang naman yun. Ganun lang talaga mga kamama. Dapat talaga tulungan lang. Tulungan mo yung kapatid mo. Alalayan mo. Ganun naman yun. Kumbaga sa akin naman mga kamamaw, masarap tulungan kung desidido. Pero kung yung ikaw lang yung nagpupush talaga mga kamamaw at walang tiyaga dun sa bagay na binibigay mo, wag mo nang pilitin kasi masasayang lang yung effort mo. Pero kung talagang desidido siyang magkaroon siya magandang kinabukasan, bakit naman natin pagkakait na hindi tulungan, di ba? Kasi the more na desidido the more talaga magsisikap yan para matapos yung pag-aaral niya. Yan mga kamama, nandito ako sa itaas ng sasakyan ko at yan na mga kamamaw. Tingnan natin kung maayos ang ang dikit. Hirap mga kamamaw, malakas ang hangin. Tingnan natin kung tumikit na talaga siya. Palihin natin ng konti para sure ball. Mahirap na. Sabi naman ni Ella Alionar, maganda naman to pag na ko naman inano ko na talaga siya Iyon mga kamamaw, sakto. Yan, medyo nakababaan ng konti yung yung W. Yung double, medyo nakatagilid siya ng konti. Malakas kasi mahangin kamamaw kanina. Pero okay na, hindi naman masyadong halata. Ang malaki yan, kamamaw. Ayan, maraming salamat Ella Alionar, nakapit na natin. Medyo kung titignan mo siya parang paling yung pagkakabit, pero wala na tayong magagawa at malakas ang hangin talaga. Tsaka ang hirap tumayo dun sa ibabaw mga kamamaw. Okay na yan. Sa mahalaga na ilagay kamamaw, medyo tabi din ng konti Yan mga kamamaw, bukas na pupunta naman tayo sa yung sa yung mga magkakabit ng nung rims tsaka nung gulong. And then dadaan na rin ako sa A1 tire. A1 tire basta Caltarata, basta A1 tire yun. Bibenta naman natin yung rim natin tsaka yung gulong. Kaya yung lahat ng laman ng trunk ko tatanggalin ko bukas ng umaga. Maisa, pwede rin naman tanggalin ko na ngayon para bukas aalis na lang ako. So yun mga kamamaw, update ko kayo kung ano magiging itsura nung sasakyan natin bukas. We'll see. Kaya hanggang dito lang muna ang vlog mga kamamaw. Bibitinin ko muna kayo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.